Sa pinakadulong bahagi ng Quezon ay may isang gubat na hindi pinupuntahan ng mga tao. Sinasabing ang gubat na ito ay mapanganib. Sa gitna nito, may isang lumang bahay na nakakiling. Nabubulok na ito at tahimik. Sabi ng mga matatanda, ang bahay na yun ay humihinga, tila buhay. At tuwing bilog ang buwan, ay may bumabalik na tao doon. Pagkalipas ng 12 taon sa ibang bansa, ay umuwi si Daniel sa probinsya matapos mamatay ang kanyang ama. Kasama niya ang kanyang asawa na si Mara at ang anak nilang 7 taong gulang na si Lucas. Ngunit pag uwi nila ng Pilipinas ay wala na silang matutuluyan. Tanging ang lumang bahay sa dulo ng gubat lang ang natitira. Pagdating pa nila ay para bang may kakaiba. Hindi gumagalaw ang hangin at hindi rin humuhuni ang mga ibon. At sa pakiramdam nila ay parang may nakamasid sa kanila. Papa, parang may tao. Doon sa taas sa may dulo ng gubat. Bulong ni Lucas. Ha? Wala naman tao anak ah. Subalit nang makita ni Daniel ang alikabok sa lupa, ay napansin niyang may mga bakas ito ng paa. Pero hindi nila napansin ang tao na dumaan. Sa baryo, ay napakatahimik ang mga tao kapag binabanggit ang apelyido nila. Isang matanda ang nagsabi kay Daniel, "Hindi mo na dapat dinala ang pamilya mo rito. Dahil ang bahay na iyan ay may dalang sumpa." May sumpa daw ang kanilang angkan. Iyon ang sabi ng matanda. Noong dekada 50, balitang-balita sa baryo kapag may mga nawawalang hayop. Minsan, may mga bangkay na nakikita sa gilid ng gubat. At sa tuwing may mga nawawala, may ilaw na nakikita sa lumang bahay at bigla na lang may alulong. Pero hindi ito isang aso. Mas malalim at mas malungkot ang tunog. Isang gabi ay nagising si Mara sa isang kaluskos. Wala si Daniel sa kanyang tabi. Sa labas, nakita niya itong nakatayo sa gitna ng bakuran. Walang suot na tsinelas, na para bang may tinitignan sa dulo ng gubat at para siyang may kausap. Kinabukasan habang nag-aagahan ay tinanong ni Mara si Daniel, "Mahal, ano bang ginagawa mo doon sa labas? At para bang may kausap ka? Nakatingin ka doon sa malayo sa dulo ng gubat." "Alam mo mahal, para bang may tumatawag sa akin. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Napansin ko na lang nasa labas ako." Pagkapa ni Daniel sa kanyang tagliran ay nakaramdam siya ng sakit. May sugat ito at hindi niya alam kung saan ito nakuha at kung papaano. Tumutulo ang dugo sa sahig. Nang buklatin ni Daniel ang kanyang damit, ay nakita niyang may sugat ito, na para bang may gumagalaw sa parte ng sugat. Habang papalapit ng pagbilog ng buwan, ay napapansin ni Mara na nag-iiba si Daniel. Iba na ang mga kinikilos nito. Naging maikli ang kanyang pasensya. Naging matalim kung tumitig. At laging gustong mapag-isa. Isang gabi habang nakaupo sa sala si Daniel, ay rinig niya ang paghinga ni Mara mula sa kwarto. At naririnig din niya ang tunog ng puso ni Lucas. At parang may sumisipsip sa loob niya. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa laman at dugo. Nagkulong si Daniel sa banyo. Narinig ni Mara ang pag-uungol ni Daniel. Parang may butong nababali. At para ba ang mga kuko ay kumukuskus sa pinto ng banyo, na para bang tumutubo ito ng mahaba. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Umiihip ang malamig na hangin. Unang beses mula nang dumating sila, ay may kumalabog sa pinto. May kumakalmot sa kahoy. Sumilip si Mara at may nakita itong anino sa labas. 2 dilaw na mata. Pero nang lumingon siya kay Daniel,
pareho ang mga mata nito. Unti-unting nagbago ang anyo ni Daniel. At sa isang iglap, sumigaw si Daniel sa sakit. Dinig na dinig ni Mara ang pagbali ng buto ni Daniel. Ang pagkapunit ng damit. Ang pag-ungol na hindi na tao. Sa pagkagulat sa mga nasaksihan nito kay Daniel, ay dagli ang tumakbo si Mara sa loob ng kwarto at ikinandado ang pinto. Tinakpan niya ang tainga ni Lucas. At sa labas, maririnig ang dalawang alulong na nilalang. Hindi siya nag-iisa. May mas matandang lobo sa gubat. Hindi tao. Hindi naalala kung kailan ito naging halimaw. At tuwing may bagong dugong bumabalik sa angkan, bumabalik ito parang kinin. Ilang sandali pa ang lumipas at bumigay ang pinto. Sumigaw si Lucas. Sumugod ang mas malaking anino. Nagharap ang dalawang nilalang sa ilalim ng buwan. Hindi na makakilala si Daniel. Ang anyo nito ay parang asong malaki na punong-puno ng mga balahibo. Pero sa gitna ng galit, may isang sandali at isang pagpili. Narinig niya ang sigaw ng kanyang anak at pinili niya ay hindi gutom, kundi ang kanyang dugo, ang kanyang pamilya. Hindi naging maganda ang laban. Naging madugo ito. Walang malinis na tagpo. May putik, may sigaw, at may mga alulong ng mga halimaw. Umaalingaw sa buong baryo ang banggaan ng dalawang halimaw. Ang matandang nilalang ay mas malakas, mas sanay. Pero may isang bagay na wala ito. Ang dahilan ni Daniel para mabuhay, ang pagmamahal nito sa kanyang pamilya. At sa huling alulong, tumahimik ang gubat. Umaga na, may araw na sumilip sa pagitan ng mga puno. Si Daniel, nakahiga sa lupa at sugatan, nanginginig ito. At naging tao ulit ang anyo. Buhay ito at humihinga. Pero may marka sa dibdib niya, isang simbolo. Parang sinunog sa balat. Ang anak na si Lucas ay tahimik lang na nakatingin sa kanyang ama. At nang tumingin siya sa gubat, may sagot na alulong mula sa malayo. Mas bata. Mas manipis. Hindi natapos ang sumpa kung hindi na ipasa ito. Sa probinsya, may mga kwentong hindi tinatapos. Hindi dahil sa walang katapusan, kundi dahil umiikot lang. Sa bawat bilog ng buwan, may isang lalaking magigising na may sugat na hindi niya naaalala. At may isang batang nakakarinig ng mga tawag sa gubat. At kapag naririnig mo ang alulong sa dilim, huwag mong isiping aso iyon. Baka isa na sa mga kamag-anak mo ito. Okay, ayun no. Isa na namang magandang kwento ang ating narinig mga kababayan. Ang ganda ng twist na ito, yung nagpunta galing ng Amerika, walang matuluyan, nagpunta sa lumang bahay nila. Tapos yung lumang bahay nila, may history pala. May dugo pala sila ng mga lobo. Pero ang maganda ditong tanong, paano naging lobo yung unang lobo? Paano siya naging halimaw? Siguro maganda to kung may part 2 pa, no? Kung ma-enjoy natin yung kwento, malalaman natin kung ano yung pinagmulan. Okay mga kababayan, ang aral sa kwento, okay, ganito. Alam mo yung sa gitna ng hirap natin sa buhay, ano? Doon mo makikita dun sa kwento na sa kabila ng pagsubok, talagang yung pamilya at pamilya pa din ang pipiliin mo. Walang iba. Ganon tayo magmahal mga Pilipino sa ating pamilya. Okay, hanggang dito na lang po. Sa susunod na kwento ulit, abangan nyo. At pa-support naman po, pa-subscribe dyan at pa-like. Mag-comment na din po, komento kayo sa kung anong opinion nyo sa kwentong ito. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ako po si Noctis PH. Hanggang sa muli, God bless and goodbye.